Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isa mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ako po si Pastora Joy Maligaya mula sa Balayan, Batangas, Northern Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos sa dakila at mapagpala, narito po kami sa umagang ito upang ikaw ay papurihan at pasalamatan. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay kalakasan na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Samahan niyo po kami sa umaga ito sa programang Tinapay Mula sa Langit upang pagnilayan ng salita mo. Ito po ang aking dalangin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus at sa gabay ng Espiritu Santo. Amen. Ngayong umaga po ay matutunghayan natin ang salita ng Diyos from Judges 3 verse 31a, the brief story of Shamgar. Dito po sa Hukom 3 verse 31 ay ganito po ang sinasabi. Sumunod kay Ehud si Shamgar na anak ni Anat. Si Shamgar ay ginamit ng Diyos isang ordinaryong tao. Mga kapatid, sa Biblia ay may tauhan na kilala ng lahat tulad ni Moises, si David at si Paul na may mahahabang kwento at tala. Ngunit mayroon din mga tauhan na halos hindi nabanggit, subalit malaki ang niambag sa plano ng Diyos. Isa sa kanila ay si Shamgar. Sa Judges 3 verse 31a, ibababasa natin. Pagkatapos niya ay si Shamgar na anak ni Anat na nakapatay ng 600 Pilisteo gamit ang pang-ararong baka at siya rin ay nagligtas sa Israel. Isang talata lamang, ngunit napakalalim ng mensahe. Sa maikling tala na ito, makikita natin ang tatlong mahahalagang bagay. Ang kanyang pinagmulan, ang kanyang katangian, at ang kanyang papel bilang isang unsung hero na may kaugnayan pa rin sa ating panahon. Una, pag-usapan natin ang pinagmula ni Shamgar. Tinawag siyang anak ni Anat at maraming interpretasyon ang maaaring ibigay dito. Maaaring ito'y pangalan ng kanyang magulang, maaaring ito'y tumutukoy sa bagay, lugar, gaya ng Bet-Anat sa Naphtali na makikita natin sa Joshua 19 verse 38. O maaaring may kaugnayan sa Canaanite goddess na si Anat na nagpapakita ng cultural influence sa panahon niya. Ngunit ang mahalagang punto rito, walang tala na kanyang tribo o pamilya, kaya nananatiling misteryo ang kanyang pinagmulan. Hindi siya kilala, hindi siya tanyag, ngunit ginamit ng Diyos. Ang aral dito ay malinaw. Ang pinagmulan hindi hadlang sa pagtawag ng Diyos. Tulad ng sinabi nga sa 1 Corinthians 1:27, ngunit pinili ng Diyos ang mga han sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong, at pinili ng Diyos ang mga mahihina sa sanlibutan upang hiyain ang malalakas. Kahit hindi kilala o tanyag, pwede gamitin ng Diyos ang sino mang handang maglingkod. Ikalawa, tingnan natin ang katangian ni Shamgar. Siya ay matapang sapagkat isang tao lamang siya na humarap sa 600 Pilisteo. Siya ay mapamaraan sapagkat gumamit lamang siya ng ox goad, isang simpleng kasangkapan sa pagsasaka. At iyon ay naging makapangyarihang sandata sa kamay ng Diyos. Siya ay naging tagapagligtas sapagkat sa kanyang mga gawa ay pansamantalang nailigtas ang Israel mula sa pang-aapi. Siya ay isang tahimik na lingkod sapagkat isang talata lamang ang naglalarawan sa kanya. Ngunit sapat na iyon upang ipakita ang kanyang katapatan. At higit sa lahat, siya ay tapat sa oras ng krisis. Hindi siya naghintay ng titilo o pagkilala. Kumilos siya sa oras ng pangangailangan. Ang aral dito ay malinaw. Ang tunay na kabayanihan ay nakikita sa tapang, katapatan at paggamit ng ano ang nasa kamay mo. Tulad ng sinabi sa Ecclesiastes 9 verse 10, ano mang gawin ng iyong kamay, gawin mo ng buong lakas. Ikatlo, si Shamgar ay isang unsung hero. Ang kanyang kwento ay paalala ng Diyos ay kumikilos sa pamamagitan ng mga ordinaryong tao na handang maglingkod. Ang kanyang simpleng kasangkapan ay naging makapangyarihang sandata at ang kanyang tahimik na paglilingkod ay nagkaroon ng matagalang epekto sa kasaysayan ng pananampalataya. Katulad ni Shamgar, marami rin mga lingkod ng Diyos sa bawat henerasyon na hindi nabibigyan ng pansin at papuri ng mundo. Ngunit sa mata ng Diyos, sila ay tunay na dakila. Ang kanilang mga gawa, kabagamat hindi nakasulat sa pahina ng kasaysayan ng tao, ay nakatala sa aklat ng buhay. Sabi nga sa Filipos 4:3 sa Pahayag 2012, at may walang hanggang kahalagahan. Ang pagiging unsung hero ay hindi nangangahulugang
ng maliit na ambag. Sa halip, ito'y patunay ng Diyos ay nagbibigay halaga sa katapatan higit pa sa kasikatan. Kung titignan natin ang modernong panahon, makikita natin na marami ring unsung heroes. Ang mga pastor sa maliit na komunidad na walang spotlight, ngunit tapat na nagtuturo sa salita ng Diyos. Sabi nga sa 2 Timothy 4:2, ang mga volunteers sa disaster relief at feeding programs na ordinaryong tao ngunit nagdala ng pag-asa sa gitna ng krisis. Makikita natin sa Matthew 25:35-36. At ang mga magulang na nagtuturo ng pananampalataya sa kanilang mga anak. Sabi nga sa Deuteronomy 6:7, sila ang mga siyamgar sa ating panahon. Hindi sila kilala ng mundo, ngunit sila ay mahalaga sa plano ng Diyos. Ang kanilang simpleng kasangkapan, Biblia, panalangin, at tapat na paglilingkod ay nagiging makapangyarihang instrument ng kaligtasan at pagbabago. Sa ating konklusyon, ang kwento ni Shamgar ay isang makapangyarihang paalala ng tunay na kabayanihan ay hindi nasusukat sa kasikatan, kundi sa katapatan. Isang talata lamang ang naglalarawan, ngunit sapat na iyon upang ipakita na ang Diyos ay kumikilos sa pamamagitan ng mga ordinaryong tao. Handang maglingkod, katulad ni Shamgar. Tayo man ay maaaring hindi kilala, hindi tanyag o hindi nakasulat sa kasaysayan ng mundo. Ngunit kung tayo ay tapat sa tawag ng Diyos, ang ating buhay ay nagiging makapangyarihang patotoo na kanyang kapangyarihan. Tulad ng sinabi sa Matthew 25:21, magaling, mabuti at tapat na alipin. Makihati ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Ang mensaheng iiwan natin ay ito, ang simple kasangkapan sa kamay ng tapat na lingkod. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos sa makapangyarihan, maraming salamat po sa mga aral na aming natutunan. Tulad ni Shamgar, turuan mo kami maging matapang kahit sa gitna ng mga hamon at limitadong kagamitan. Pagkaloob mo sa amin na makita ng aming mga simpleng kakayahan at bagay na maaaring gamitin mo para sa dakilang layunin. Palakasin mo ang aming pananampalataya at patatagin mo ang aming loob upang sa bawat araw ay maging kasangkapan kami ng iyong pagliligtas at pag-ibig. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po natin pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po niyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po yung i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Isang magandang umaga.